Yun So tapos na nating lagyan ng net sa bawat gilid. Okay, so magandang araw sa inyong lahat. So update natin sa ating solar shed. Yun Ayan, so imbes nilagay natin yung solar shed doon sa taas, nilagay natin sa gilid-gilid. Kasi nga, kailangan natin ng konting privacy. Kasi nga nakikita natin yung bahay ni Judas. Minsan lumalabas si Judas, dumadaan si Judas. Okay, so yan guys. Ang ganda kasi nga hanggang ngayon hindi ko pa nararanasan ang blackout. Hindi kagaya noon na kakain ka pa lang, simulan mong kumain biglang mag brown out. At ang masangsang ay kahit matagal yung brown out, walang kuryente, pagdating ng bill malaki pa rin babayaran. Kaya maganda at may ganito na tayo, di na natin mararanasan, wala na tayong reklamo. Boom! And good news ay wala nang tulo sa loob. So pwede na tayo maglagay ng duyan dito. Kahit nga katre, kahit nga lamesa, pwede nang inuman. Ayun So siguro dito pananatiliin ko na lang na buhangin para hindi siya maglulumot. Kasi nga kung sisimentohin natin to, pag umulan ng malakas, papasok yung tubig, maglulumot dito. So mas maganda ganito, hindi siya madulas. Enjoyable pa kasi nga pwedeng magkutkot ang mga bata dito. Madagdag ko, eto may nakita akong post ni boss outside sir. Ayan. Isang Batikanong nag-i-install ng solar setup. May nakita akong post noon sa kanya. Pinost niya pala na yung solar panel na ganito kalalaki, siguro nasa 500 to 600 watts yung range. Galit na galit siya kasi nga inaapakan yung solar panel. Ayan, kahit sabihin na natin ng dual glass yung solar panel, ramdam ko naman yung kanyang nararamdaman kasi nga kahit sabihin natin hindi natin pag-aari yun, in-install lang natin, installer lang tayo, yung concern natin kung talagang may concern tayo sa may-ari, alam naman natin na glass is glass and glass will break, ika nga. Tapos yung silicone or yung solar cell ay brittle. So kapag inapakan mo yan ay mabibitak, magkakaroon ng micro crack. Hindi na mararamdaman ng mga installer yun Ang makakaramdam doon yung may-ari kasi nga hihina yung kanyang efficiency. So galit na galit, parang galit na galit or asar na asar si sir sa ganung klaseng mga installer. Kita nyo dito pansin nyo yung solar panel, wala pang load dyan, yung mismong salamin lang, pero meron siyang bend. How much more kung aapakan mo yan tapos imbalance po yung yung apak mo na sa gilid na ganon. Although kaya naman ng frame, yun nga lang kasi ay masisira yung panel. Ako nga nung in-install ko tong solar panel na to, ingat na ingat pa ako kasi nga konting bengkong lang na ganon, parang ayaw ko kasi nga baka may mabitak. Kahit sabihin na natin na tempered glass siya, dual glass, karamihan kasi na dual glass ay mga bifacial kagaya niyan. So baka may maabot natin yung limit, mabitak. So sayang naman, lalong lalo ngayon nagmahal ng solar panel tapos hindi tayo maingat. Lalo na sa personal natin, ayaw natin ganon. Tapos pag nag-i-install tayo, parang bara-bara lang, apak-apakan natin. Ayan, hindi maganda yung ganon. Sigurado hindi naman gagawin ng tao yun siguro kung nandun yung may-ari. Lalo kung nandun yung instalan, tapos apakan mo ng ganun. Pag ganito kasi kalalaki na panel, kahit sabihin natin na makapal yung kanyang salamin, hindi naman yan kagaya ng mga nilalagay sa mga high-rise building, sa yung mga side na gano'n na talagang makakapal. Yun talaga halos 1 inch yung kapal nun, pero ito hindi Hindi siya gano'n. So nakakatakot yung ganon. Ayan, so ako dito nun, ingat na ingat ako. Ayaw ko pang mabagsak, ayaw ko mabengkong, ayaw ko yung kulang pa nga to kulang pa yung brace niya
Supposed to be 3 sana yan eh. 2 lang. Yun yung inabot ng budget. So someday siguro dadagdagan ko yan. At yan din ang isang tanong nila sa akin kung pwede daw bang apakan yung mga solar panel during installation. For me, kahit hindi naman during installation, kahit nang i-stack natin, itatago natin tapos apak-apakan natin. Hindi rin dapat yan eh. Kasi nga doon pa nga sa factory, ingat na ingat sila kasi baka mabitak yung scatter yung yung solar cell. So ingat na ingat din sila. Yung isang machine pa ngayon nag-assemble eh. So yung apakan para sa akin hindi siya hindi, mas maganda wag na lang. Ayan, kasi nga baka mabitak. At saka isa pa, hindi magandang tingnan na inaapakan natin ganon. Sigurado ako na pag wala siguro yung imposible naman na apakan mo yun tapos nandun yung may-ari. Sigurado hindi ka na babalik bukas. Parang hindi ka na isasama. Paano kung nabitak yun? Na-disgrasya ka pa, lumusot ka dyan, tapos nahiwa yung hita mo. Di problema pa, nabalian ka pa. So sa isang protocol sa installation ay wag basta-bastahin yung pag-install. At isa pa na mako-compromise dyan kasi ay yung safety ng mga nag-i-install, safety ng mga tauhan mo, safety ng mga gamit mo na i-install mo kasi ikaw yung contractor eh. Tapos yung safety ng may-ari, yung i-installan kasi binili niya yun sa contractor eh. So 2, yung 3 pala. Yung tauhan mo kung sakaling yung sabi nila nagpasikat, yan, nabitak, nahulog, ayan, di shoulder nung yung contractor. Tapos nabawasan ka ng tao, nakasira ka pa. Kung may kotse sa nabagsak ka, hindi, doble. Ayun, so 3. So mas maganda for me ay safety. Number 1 yung safety. May napanood din ako, talagang binubuhat yung solar panel na ganyan. Tapos akala mo dumadaan lang sa sementado. Solar panel yung naapakan. So napakadelikado nung ganon. Okay, so kahit paano ayos na. So concern lang naman siya, syempre sa contractor siguro. Concern lang naman siya sa may-ari kasi nga mako-compromise yung safety and standard. So ganon. Kayo, ano yung tingin niyo? Okay lang ba na apak-apakan yung panel? Pwede kung nakikiarawan. Tapos ilagay mo yung side mo dun sa may-ari. Kumbaga dito, nakita ko yung isang na kontrata, yung tauhan niya, takbo ng takbo yan. Syempre magagalit ako. Kung nabitak, nahulog siya, nabalian siya ng paa, nabagok pa, nategi. Di problema, laking sagutin nun. Napakahirap ang may mawalan ng buhay sa isang job site. Damay-damay yan. Kaya lang, sa tingin nyo? Okay lang ba apak-apakan? Ayan, kahit nakalatag sa lupa, hindi mo pwede apakan. Okay, so ayos na. So maraming salamat.